Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas dito lang sa PTV. Mga ka-RSP, kapag may pananakit ng dibdib, marami agad tayo naiisip na baka ito sakit sa puso o atakihin na tayo. Pero may mga kondisyon din na madalas na hindi agad napapansin. At isa na nga rito, ang pericarditis. Ayan, pero mas maunawaan natin ang kondisyon ito. Kasama po natin ngayong umaga si Dr. Paulo Joel Nocom, isang cardiologist. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Magandang buhay sa ating lahat at sa mga taga-subaybay natin. Doc, good morning. Morning. Thank you sa pagising ng maaga para sa RSP. Ito, Doc, para sa mga viewer natin ngayon na ngayon lang narinig itong pericarditis, ano po ba ito at paano po nangyayari pagka nakakaramdam tayo ng, yun nga, medyo pananakit sa dibdib? Yeah. Alright. Pericarditis, ano ba ibig sabihin nun? Ito yung pamamaga ng balot ng puso. So, supposedly, yung puso natin, meron po siyang balot, no? Ang purpose nito para hindi mapasukan na infeksyon, hindi masyadong lumobo ang puso, no? Para siyang lalagyanan. Okay. So may mga pagkakataon na namamaga po ito, no? Yun ho yung pericarditis. So pericardia, yun yung balot, yung itis. Pag narinig yung itis, maga I see. sa medical na termino. Ano naman po yung sanhi nitong pericarditis and may mga tao po bang mas prone dito? Sino-sino po sila? Yeah. Ang mga sanhi po ng pericarditis, marami. Common po dito, usually infection, pwede rin po radiation, kunyari yung mga tao po na sumasailalim sa radiotherapy, pwede rin pong cancer, no? Malignancy, kasi po pwede pong pumasok po doon. Meron po yung mga autoimmune din, ibig sabihin, yung katawan natin, nilalabanan yung sarili. Usually, nakikita po yan doon sa mga may lupus, no? At meron pa ho yung mga iba tinatawag nila ng mga idiopathic reasons, no? Ibig sabihin hindi ho matukoy na dahilan, no? Meron din ho yung iba may mga sakit sa bato. Kapag matindi yung sakit sa bato, yung komplikasyon nun, po pwede po magkaroon ng uremic pericarditis. Maraming dahilan. Pero one of the most common probably infection para dito sa atin sa Pilipinas. Okay, so with those causes, Doc, does this come with age or with lifestyle? Good question. No? So pwede po ito makita sa lahat ng edad. No? Pwede ho sa mga bata, pwede po ito sa mga adult, pwede ho dun sa mga elderly. So depende po yan. Usually may kita natin yung mga sintomas nila pagsakit ng dibdib. No? Yun ho yung mga nararamdaman. Bukod doon, po pwedeng nilalagnat, nalalata. No? Okay. So medyo marami po yung mga symptoms. Ganun din po sa mga bata. As Yes. early as what age po sila maaaring magkaroon? We see this as early as maybe 5, 8, teenager, common po siya, no? Na common po siya na napapansin. Alright. So, yung pong nararamdaman na pananakit ng dibdib, how frequent po yung kailangan malaman o bantayan para masabi na baka sintomas na ito ng pericarditis? Okay. Chances are ang pericarditis po kadalasan mabilis, biglaan na sintomas nila. Okay. Ano yung sakit ng dibdib? Kasi kadalasan nagkakamali po dito, akala inaatake sa puso eh. So, parang ang bigat-bigat ng dibdib, tumutugon sa braso, sa panga, sa balikat, which is typical din ng heart attack symptom. Pero para ho sa mga nakakaramdam ng ganito, importante na konsulta kagad. Okay. Kasi babalansehin natin yung diagnosis, no? Tsaka yung mga kung ano ng mga examinasyon para doon. Kasi malaki yung chance magkamali at mabigyan ho ng maling lunas. No? Kunyari, ang basa baka atake sa puso. It turns out, pericarditis lang pala. Okay. No? So, Doc, ano naman po yung indikasyon na dapat pumunta na sa doktor? Nabanggit nyo, dapat agad-agad pumunta. So, ano po ba yung symptoms na that will cue us to go to the hospital or to the doctor? Like for example, 3 araw na nananakit yung dibdib, ganyan, or biglang, or once a week sumasakit. Paano po yung... Naku, medyo pag umaabot na ng 3 araw, matindi na yung kaba natin okay. dyan. Okay. No? Usually, kung mga mararamdaman pagbigat ng dibdib, no? Para masabi natin, kasi pagbigat ng dibdib, age group natin, 30s, we see as young as under 30, inaatake na eh. Okay. So, one of the most important, tanggalin natin sa isipan na atake sa puso ito. Okay. Kasi that's more critical. Okay. No? Ngayon, yung sa in the course na ini-examine mo ng mga gamot, doon ng mga diagnostic,
para ma-rule in at ma-rule out natin yung karamdaman na atake sa puso or pericarditis. Pero yung mga usual na symptoms nito, usually pag nakahiga sila, grabe yung sakit. Okay. They have to sit down. Kailangan nilang umupo, no? Yung iba nga nakaganito sila, naka-lean forward. Bakit? Yung puso natin kapag nakaupo tayo or nakatindig ng ganito, medyo mas less contact. So mag-lean forward, medyo pag ganito paharap. Okay. Komportable sila. Pero pag humiga, yung puso din nakadagan. So nakadagan, mas Nahihirapan. matindi. Okay. Mas matindi yung sakit nila. Sa amin naman manggagamot, meron din yung mga naririnig pag gumamit kami ng stethoscope. Meron kami narinig yung parang kumakaskas na buhok. Parang ganon. May friction? Nag-scratch, yeah. We call it the friction rub. Okay. So, Doc, ano po nabanggit nyo na kailangan magpa-test agad? Para po sa kaalaman ng ating mga ka-RSP, paano po dinadiagnose ito? Ano po yung mga test na dapat nilang pagdaanan? Okay, number one na ginagawa ho natin, ECG. ECG. Kasi the ECG, pwede natin ma-detect kung aktibong inaatake sa puso. Pwede rin natin ma-detect dito yung pericarditis. No? We train residents, we train fellows, mga cardiologists to pick up this kind of problem. So pag nakita na ECG pa lang, mga sumisigaw na ito na yung diagnosis natin. And very important, mga individual o pasyente na nakaramdam ng sakit ng dibdib. No? Within 10 minutes na pagdating sa ospital, pagamutan, kung saan sila nagpapakonsulta, makuha natin ECG. Okay. Kasi very important, doon natin madadiagnose ng tama. Okay. Okay. So, ano po yung maaaring mangyari naman? Worst case scenario? Worst Sakaling i-take for granted o yung sa walang bahala yung mga sintomas? Anong maaring mangyari, Dok, pag napabayaan? Usually, ganito, pag pericarditis, hindi yan mapakali. Susugod na susugod yan, one way or another. Okay. Pupunta at pupunta sa ospital. Kaya lang, kapag napabayaan, pwede po magkaroon later ng komplikasyon, pagtutubig ng balot ng puso. Okay. Now, we call that pericardial effusion o nagkakaroon na po ng water. Kapag masyado na siyang marami, pwedeng maipit ang puso. And that will in turn na isang emergency na po yun. Kasi kapag naipit po ang puso, remember yung sinabi ko, yung supot ng puso, Yes. no? Kapag biglaan yung pagdami ng tubig, pwede siyang masakali, pwedeng maipit. Yun po ay emergency situation. We do intervention, nagbabawas kami ng tubig, Okay. pero kung hindi kaya, we need to operate. No? Alright, surgery. Dok, Okay. bilang panghuli naman, ano po yung mga simpleng paraan para mapangalagaan natin yung puso natin at yung lifestyle nga, no? Maliban sa pag-iwas sa maling tao. Ganyan. Preventive sa mga heart sa puso para diseases. healthy. Yeah. Okay. Specifically, kung pericarditis ang pag-usapan, it's hard to say kung ano yung dapat iwasan o hindi. Pero yung pinaka-general, kasi kadalasan it could be infection. Hugas kamay, no? Avoid yung crowded spaces. Kung kayo may karamdaman, let's say may cancer or dumadaan po sa radiation therapy, no? Or meron pong sakit sa bato, meron pong mga autoimmune diseases. So, yung ganon, importante yung regular na konsulta. Kasi sa pamamaraan na yun, pwede nyo natin ma-detect kagad kung nagkakaroon na ng umpisa. Marami din pericarditis na maaring wala yung sintomas ng pagsakit ng dibdib. Yun yung mga parang dahan-dahan lang sila. Okay. No? Ngayon, in general naman, lagi namin pinapaalala sa PHA po, Philippine Heart Association, yung 52100 or 52100 na code. So, 5 at least, tawag ito yung 5 servings of fruits and vegetable. Okay. Okay. Yung 2, limit lang na 2 hours yung panonood ng gadget, panonood ng TV, o yung... Nakapekto pala yun. 2 hours lang. Kasi Dahil 2 sa stress. it's more of lack of exercise. Yes. Okay. So, Kasi dapat naka- galaw-galaw. ano ka lang. Remember, sitting is the new smoking. So, Okay. if you, kung matagal ako po, walang ehersisyo, that's not good then. Kasi stationary ka lang. Okay. Tapos, yung 100. at least 1 hour of exercise every day. Isang oras po ang ibinibigay natin sa sarili sa pag-ehersisyo. Okay. Then, ano yung dalawang 0? Siyempre, 0 smoking and alcohol. Itugninyo natin yon. And yung isa pa hong 0 din po tayo sa artificial na mga sweetened or mga sweetened
na inumin o pagkain. So this is the healthy Hirap lifestyle. naman nun, Doc. Kaya natin lahat yun. Oo, nadali ako doon sa huling zero. Ako rin eh. Pero ito po, maraming salamat, Doc. Paolo, marami po kami natutuhan sa inyo tungkol sa kondisyong pericarditis. Let's keep our hearts healthy, mga ka-RSP.